Hallelujah! Praise the name of the Lord. Purihin ang Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. Kumusta na po kayo? Ayan, yung panahon natin, paulan-ulan, no? Pero praise the name of the Lord. Biyaya ang patuloy na inaabot sa atin ng Panginoon. Alam ko pong kayo ay masaya. Tama po. Ayan, sabihin ko may telepono, may mikropono pa naman po. Inyo po bang batiin ang inyong katabi? At sa likod at sa harap nyo, kumusta ka na kapatid? Samahan niyo po ng ngiti. Ayan, malakas na ako. Praise the name. Ano pong sagot? Amen ba? Pinagpala sila. Purihin ang Panginoon. Ayan, tayo po ay dadako muli, no? At every Sunday ba ay excited kayo? Kahit parang 5 linggo ko na yatang narinig yung Christ humility is the answer. Nagsasawa ba kayo? No, amen. Kasi talagang napakalawak po ng tema na yan. At alam ko po, sa 4 na linggo na dumaan, ang daming itinuro ang Diyos. Amen po ba? At marami ang sumunod sa Panginoon. Amen po ba? Hindi lang tinuro, no? Yung talaga ang biggest part of that ay yung bawat katuruan na naririnig po natin sa salita ng Diyos ay ating pong pinagsusumikapan na gawin upang matuwa ang Panginoon sa atin. Ngayon pong sa huling linggo, and this is not the end where we will talk about Christ's humility, the answer. Kasi next month, no, ay iba na naman yung ating tema, pero patuloy yan eh. Yung Christ's humility is the answer. At nung sabi ko, Lord, yung for the last 4 weeks, tapos 3 service, so ibig sabihin may 12 times tayong nakakarinig, no, ng tema na to na Christ's humility is the answer. Na alam kong hindi nyo naman pinagsasawaan, ay napakagandang ikabit, no, idikit at makita ang kahalagahan ng pagpapakumbaba o kababaang loob pagdating po sa ating pananalangin. Nais po ba natin na ang mga panalangin natin ay makapangyarihan? Amen po ba? Yung ating mga prayer ay powerful? Gusto po ba natin yung prayer na sigurado sasagutin ng Panginoon? Amen po ba? At alam ko pong may prayer po tayong lahat. Amen po. No? At napakaganda na, Lord. Hayaan mo na malaman namin ngayong araw na to what will make our prayer powerful. Ang title po natin, Humility Makes Prayer Powerful. Yan. Humility makes prayer powerful. At makikita po natin yung ating main verse, no? Sa James chapter 4, verse 6 to 10. Ayan. Basahin po natin. Sabi diyan, God opposes the proud. Samahan niyo po akong magbasa. Basta may verse po sa ating PowerPoint. Basa po tayo. Ready, go. God opposes the proud, but shows favor to the humble. Submit yourselves then to God. Resist the devil, and he will flee from you. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Napakagandang talata at alam kong medyo ilang beses na rin po nating narinig yan sa mga panahon na may mga nagtuturo po rito sa ating harapan. At ang sabi po dyan, no, sa Tagalog, basahin ko lang po. Sabi dyan, ngunit siya'y nagbibigay ng higit pang biyaya. Kaya't sinabi niya, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at siya ay lalayo sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong may mga dalawang pag-iisip. Kayong managhoy, magluksa at umiyak. Palitan ninyo ang inyong pagtawa ng pagluluksa at ang inyong kagalakan. And again, no, yung sa verse 6,
Inulit po, no, na halos kaparehong verse. Sabi po sa verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at kayo'y kanyang itataas. Napaka-importante po sa buhay ng isang mananampalataya ang panalangin. Sabi ng isang mangangaral, no, ang pananalangin po ay katulad ng pagtibok ng ating puso. Na kapag tayo ay tumigil manalangin, parang tumigil na rin tayo sa paghinga. Kailan ba yung pagkakataon na hirap tayong manalangin? At ano bang ibig sabihin ng what does it mean when we choose not to pray? Na sa mga pagkakataong dapat tayo ay nananalangin, pero napupunta tayo dun sa pagkakataong mas pinipili nating hindi manalangin. Sa buhay po natin, no, at first, yung not praying o yung prayerlessness, sa tingin natin ay wala namang problema yun, di ba? Sa tingin natin harmless. Sa tingin lang natin, no? Sa tingin lang natin ay wala namang no harm done, di ba? Kasi na hindi ako nagpre-pray. Anyway, ang prayer naman, it benefits me. Pero kung hindi ako mananalangin, hindi okay lang. Baka ganun po yung ating mga pananaw. Sa buhay po nating ito na napaka-busy, busy than ever, no? Life is busy, problems pile up, and we think sa bilis ng mga pangyayari sa araw-araw na buhay, pagising mo, andyan na agad yung alalahanin, kung ikay nagtatrabaho, pagising, no, hanggat maaari, makaligo ka na, makaalis ka na dahil matraffic, na ready na dapat yung pagkain mo, minsan di ka na nga nakakapagbaon, di ka na almusal, dahil busy-busy na ang maghapon mo. At madalas, dahil hindi tayo nananalangin, naiisip natin, ako nang bahala sa sarili ko. I will handle it myself. Kasi nga, kapag nag-pray ka, you are asking God, no, na pangunahan ka sa maghapon, sa isang araw na to. Pero kapag nalimutan mo ang bagay na yon, it was as if you are telling to yourself, I will handle it myself. But refusing to pray is actually a subtle form of pride. Kapag tayo daw po ay hindi ginawa ang pananalangin, una sa lahat at sa bawat bahagi ng ating maghapon, isa po itong, pag sinabing subtle, hindi halata. Yan. Hindi napapansin na ito pala ay form o pamamaraan ng pagpapakita ng pagmamataas sa Panginoon. We are saying to God, when we do not pray, we are saying to God, I can manage on my own. Siyempre, hindi mo naman sasabihin yung kay Lord, Lord, hindi ako magpre-pray kasi kaya ko na. Siyempre, hindi mo naman sinasabi yon. But the very fact that we are praying to God, na kinakausap natin ang Panginoon, yun kasi ang pagsasabi mo kay Lord na kailangan mo ng Diyos. At kapag hindi tayo nag-pray, we are as if telling, kahit hindi vocal ang pagsabi mo, kahit hindi naman lumalabas sa bibig mo, but the way na minanoobra mo ang buhay mo sa buong maghapon na yan, sa araw-araw, ay nagpapakita tayo ng pagmamataas sa Diyos. We are as if telling our God, I can manage on my own, I don't need you right now. Kaya nga sabi ng Lord sa James chapter 4 verse 6 to 10, God opposes the proud but gives grace to the humble. At sabi sa verse 10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Na kakabit pala kung gusto mong ikaw ay samahan, gabayan at pagpalain at bigyan ng pabor ng Diyos sa araw-araw ng iyong buhay, kailangan mong magpakumbaba sa pananalangin. Simulan na po natin. Number 1, humility acknowledges our dependence on God. No? How humility makes our prayer powerful? Because humility acknowledges our dependence on God. Sabi doon sa verse 6, balikan po natin. No? Sabi diyan, ang pagpapakumbaba ay ang ina-acknowledge mo, kinikilala mo na nakadepende ka sa Diyos. Kasi kapag hindi mo kinalala na nagdedepende ka sa Diyos, kanino ka nagdedepende? Sa sarili mo. Or kung hindi sa sarili mo, sa kaaway, sa dyablo. So,
ang pagpapakumbaba sa pananalangin ay ang pagkilala na tayo ay nakadepende sa Panginoon. Sabi niya in James 4 verse 6, uulit-ulitin po natin to all throughout ng teaching. God opposes the proud but gives grace to the humble. Ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas. Pero merong counter, merong pong the opposite side of it. Subalit, nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Siyempre sa verse na yan, pagtatanungin ka, ano bang gusto mo? Salungat ang Panginoon? Ayaw sa'yo ng Diyos? The Lord hates you dahil mapagmataas? O doon ka sa mapagpakumbaba dahil nandoon ang biyaya? Sabi diyan, nagbibigay ng biyaya ang Panginoon sa mapagpakumbaba. To acknowledge our dependence on God is the very foundation of humility in prayer. Pride makes us think we can face life on our own strength, but prayer declares the opposite. Lord, I am weak, but you are strong. Sa bawat araw, pagising, pagsimula ng maghapon, o sa bawat bahagi ng mga pagdidesisyon natin, ang sinasabi ng pride, when you stop praying, when you are not praying, when you are not asking God, yun po ay pagmamataas sa Panginoon dahil sinasabi mo, kaya ko na to. Pero kapag ikaw, inuna po natin ang pananalangin, ang sinasabi natin kay Lord, Lord, hindi ko kaya to. Mahina ako, pero nagiging malakas ako dahil ikaw ang mangunguna sa akin. Amen? Palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. When we pray humbly, we place ourselves under God's authority, confessing that apart from Him, we can do nothing. Sabi po ng John 15 verse 5. No, sabi po ng John 15 verse 5, apart from God, apart from the Lord, wala tayong magagawa. Kung sa simula ng araw natin o yung buhay na meron po tayo ay dinidetach, kapag hindi ka nananalangin, ay inaalis mo o pinuputol mo yung pagkakasugpong o pagkakadikit mo doon sa puno ng ubas. Yung relasyon, yung para magbigay, para ikaw ay umusbong, para ikaw ay pagpalain. When you stop praying, when you do not humble yourselves in prayer, you are as if detaching yourself from the vine, from the true vine. Sabi ng Lord, kapag tayo ay hindi nakadikit sa Kanya, wala tayong magagawa. So kapag hindi pala ang buhay pananalangin natin ay hindi mabunga, hindi consistent, hindi siya yung talagang, sabi nga no, sa opening statement natin ang pananalangin ay tila pagtibok ng puso. Na kapag tumigil kang manalangin, tila tumigil na rin ang iyong buhay. Kaya nga po, kapag tayo'y layo sa Panginoon, tumigil kang manalangin, o patsi-patsi na lang, baka sa pagkakain, minsan sa gutom, nakailang subo na bago naalala. Hindi pa pala ako nagpre-pray. Ayan. Kasi gutom na Di ba? Yun na nga lang O minsan kahit sa closing, patutulog ka na. Baka yun na lang rin, wala pa din. Mga kapatid, no, yung ating pananalangin to acknowledge our dependence of God ay makikita po yung pagpapakumbaba sa ating pagdulog sa Panginoon. Alam niyo po ba na ang pananalangin ay hindi ito kahinaan? Kasi sabi, masyado ka namang nakadepende kay Lord. Hindi po. Pero ito po, prayer in humility is not a weakness, but it is wisdom. Karunungan. Bakit? Kasi hindi mo kakayanin ang buong buhay mo, ang buong maghapon, kung hindi ka lalapit sa Diyos sa pananalangin. Amen? At hindi lang po yun. Sabi ng Lord, kapag ikaw ay nakadikit sa Kanya ang puno ng ubas, if you are with the Lord, sabi ng John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Minsan po kasi, dahil minsan, nagagawa naman natin yung mga bagay-bagay, okay naman tayo.
Prosperous naman tayo. Asensado naman tayo. Wala namang pangit na nangyayari sa buhay. Hindi naman ako masyadong nagpre-pray, so tuloy ko lang. Pero ang sabi ng Lord, no, kapag tayo po, no, na ang Panginoon ang tunay na puno ng ubas at tayo ang mga sanga, kung mananatili tayo sa Diyos, mas lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Amen? Sige pa, palakpakan natin si Lord. You will bear much fruit. Anong pipiliin mo? Yung mamutiktik ka sa dami ng bunga dahil malapit at nakadikit ka sa Panginoon o yung layo ka sa ating Diyos? Siyempre, ang pipiliin natin ay tayo ay malapit sa Panginoon. Humility acknowledges our dependence on God. Meron pong isang kwento, si King Jehoshaphat. Nung siya po ay, ang buong bayan po ng Israel at that time ay may mga kalaban. 2 Chronicles chapter 20. At siya po ay merong malakas na parang military powers din at that time. Na kung ikukumpara doon sa mga kalaban nila at mga kalapit na bayan, mas, kumbaga, yung mga barko, maliliit, o kung ano mang mga weapon na meron sila, maliliit yung mga katabi nilang bansa, pero sila malaki. At yung kanilang mga soldier, napakadami. Pero instead of relying on military strength, na meron din naman siya noon, mas pinili niya na magtiwala sa Diyos kaysa sa kakayahan ng kanyang army. On 2 Chronicles 20 verse 12, he prayed, "We do not know what to do, but our eyes are on you." Nasa harapan niya ang napakalaking digmaan. Nasa harapan niya ang napakaraming mga bayan na lalaban sa kanya. Pero sa halip, natingnan ng kakayahan ng kanyang military, he prayed to God. Tayo po, hindi naman po araw-araw ay okay ang buhay. Di po ba? Mas madalas nga yung hindi. No? Mas madalas, lagi tayong may hinaharap na trials. Amen po ba? No, pumikit ka lang sandali, may problema na, may maririnig ka na naman, may makikita o mababasa. Araw-araw, para tayong nakaharap sa maraming kalaban. Pero katulad po ni Jehoshaphat, kaysa magtiwala tayo sa ating kakayahan, magtiwala tayo sa Diyos. Na ang panalangin natin, Lord, hindi ko po alam ang gagawin ko sa maghapon na ito, pero ang aking mata ay nakatutok sa iyo at nagtitiwala ako sa iyo. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya nga po, kung titingnan po natin, paano ba natin gagawin yung araw-araw na sa ating pananalangin, makikita ng Diyos, maa-acknowledge natin na tayo ay nakadepende sa Panginoon. Start your day, begin each day by surrendering to God in prayer. Sabi nga po ng isang nabasa ko, bago daw po lumapag ang iyong paa sa semento o sa floor ng bahay nyo, ay manalangin ka na muna. Amen? Okay po ba yon? No? Begin each day by surrendering to God in prayer. Nasabihin natin, Panginoon, sa iyo po ako nagtitiwala sa maghapon na to. Pray before making major decisions. Actually, kahit hindi major decision, even minor decisions, itanong natin muna sa Panginoon. Ang nagiging problema po kasi natin, nakakalimutan nating isang guni sa Panginoon. Dahil alam naman natin lalo na kung expert ka dyan, lagi mo namang ginagawa, at tama naman yung ginagawa mo. No? Maraming tao natutuwa, yung boss mo, customer mo, o kung sino man, dahil magaling ka nga doon. At dahil sa galing natin, madalas nakakalimutan nating humingi muna ng patnubay sa Panginoon. Magpakumbaba sa pananalangin. Bago gumawa ng desisyon, madalas, nakakapag-desisyon tayo, pag pumalpak, saka natin naalalang manalangin. Okay pa rin naman. Pero mas okay na hindi ka na pumalpak dahil inuna mong hanapin ang mukha ng Diyos. Amen? Palakpakan nga po natin muna si Lord. So, mga
desisyon sa buhay natin, magpakumbaba sa Diyos sa pananalangin. Practice dependence, pause before responding in conflict, and whisper a quick prayer. Ayan. Kasi mabibilis tayong mag-react, di ba? Kapag may narinig, pag nakita, may problema, mas madaling mag-react. No? Pero mas maganda na yung reaction natin, yes, we worry, yes, minsan naiinis tayo, nagagalit tayo, pero wag kang magbabadron. Bakit hindi mo ilapit sa ating Diyos? At magpakumbaba at i-acknowledge, kilalanin na, Lord, hindi ko po kakayanin itong nangyayari ngayon, itong problema ngayon, itong conflict na to. Hindi po ako magre-react nang hindi tama. Ang gagawin ko yung mananalangin at lalapit sa iyo. Amen? Ano pong mangyayari? Babaguhin ng Diyos unang-una yung puso mo. Amen? Madalas po kasi, nauuna tayo mag-post sa FB, sumagot, di ba? Kung ano-anong sa sobrang emosyon. Pero bakit hindi ang gawin natin ay, Lord, baguhin mo yung heart ko kung paano ko titingnan yung mga bagay na to. Will you humble yourselves daily before God in prayer? Will you confess your need and choose dependence over self-reliance? Humility in prayer may feel like weakness, but the very thing humility makes your prayer powerful. Number 2, how humility makes our prayer powerful. Humility aligns our hearts with God's will. Ang pagpapakumbaba po sa ating pananalangin ay, di ba nagpe-pray tayo? Ang isang bagay na maging tama sa ating pananalangin ay yung prayers natin ay maging align sa gusto ng Diyos. Amen? Maging align kung ano yung gusto ng Panginoon. Sabi po ng James chapter 4, verse 7, submit yourselves then to God. Sabi po sa Tagalog, kaya't pasakop kayo sa Diyos. Paano ba yung submission? Ang pagpapasakop po ay isang pamamaraan, pagpapakita. It is humility in action. Submission is humility in action. It's bowing to God's authority. Ito yung pagsasabing, Lord, mangyari yung gusto mo. Mangyari yung kalooban mo. Siyempre, may mga gusto talaga tayo sa buhay natin. Pero madalas, no, yung pag nire-recite natin yung Jeremiah 29 verse 11, Lord, ang plano mo sa akin, ako ay pagpalain, hindi ako bigyan ng kapahamakan, bigyan ako ng bukas at magandang bagay na mangyayari sa aking buhay. Di ba, Lord, maganda naman to kung itong mangyayari sa akin. Ayan. Kung ito yung bibigay mo sa akin. May mga ganyan tayong prayers, di po ba? Pero ang pinakamagandang prayer ng pagpapakumbaba ay hahayaan mong ang panalangin mo. Yes, sasabihin mo kung ano ang gusto mo kay Lord, pero ang heart mo, papatama mo, ipapakorek mo sa Panginoon, Lord, kung ano yung gusto mo. Bigyan mo ako ng heart na matanggap ko kung ano yung gusto mo. Okay po ba yon? Okay po ba yung ganong prayer? No, may gustong-gusto kang bagay. O may gustong-gusto kang tao. May gustong-gustong bagay ka na gustong mangyari sa buhay ko. Sa buhay mo, sinabi mo kay Lord yon. Pero ang pinakamagandang bagay, Lord, kung hindi yan ang gusto mo, baguhin mo ang puso ko. Nagustuhin ko yung gusto mo. Amen po ba? And that is humility in prayer. It aligns our hearts with God's will. No, pag sinabi nga raw pong humility, it's placing under to place oneself under authority. It is saying, Lord, not my will, but yours be done. On Matthew chapter 6, verse 10, ito po yung panalangin, di ba? Yung prayer na tinuro, yung pattern of prayer na tinuro sa atin. May part po dyan na your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. That is the kind of prayer with humility. Asking, no? Aligning our hearts to the will of God. Panginoon, kami nananalangin. Hayaan mong maipahayag ang iyong kapangyarihan at kalooban at kaharian, mangyari ang nais mo dito sa lupa at ganon din sa kalangitan.
Isang pananalangin na hinahayaan natin ang Diyos ang manguna. Sa Matthew 26 verse 39, naalala niyo po si Jesus in Gethsemane, yung gabi na bago po siya dakipin, bago siya hatulan, litisin, at sumunod na araw mamatay sa krus ng Kalbaryo. Nagpre-pray po siya sa Gethsemane. At sa kanyang prayer, dahil nakikita niya yung kakaharapin niya na hirap, na hindi ordinaryo, para sa isang Diyos na nagkatawang tao, He is in human form, na kailangan niyang gawin at iligtas ang sangkatauhan, ang bawat isa sa atin. Nag-pray po siya. Ang prayer niya, no, My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as your will. Si Jesus mismo, nag-pray siya. Alam niya yung hirap na kanyang dadanasin, pero ang prayer niya mismo, no, request niya, parang paraphrase lang po, request lang, pwede mo bang tanggalin mo itong cup of suffering na nag-aantay sa akin? Parang ganon. Pero, hindi yung nais ko, kundi ang nais mo ang mangyari. Sa buhay po natin, marami pong mga struggles, di ba? Lalong-lalo na kung may gustong-gusto kang trabaho o may gustong-gusto kang pangarap. May mga bagay ka na, ito, this is it, no? May mga ganyan talaga tayo eh. Yan yung pangarap mo, ito yung gustong-gusto mo. At may mga, kaya tayo nag-i-struggle kasi hindi natin maipanalangin sa Lord na, Lord, your will be done. Dahil baka hindi yun ang gusto ng Panginoon. Mga kapatid, kung may mga prayers po tayo, na gustong-gusto natin pero hindi sinasagot ng Panginoon, maaaring hindi yan yung timing na gusto ng Lord, hindi pa yan ngayon. O maaaring hindi yan mismo ang gusto ng Diyos para sa iyo. Pero isang bagay, ang Diyos sumasagot, hindi ayon sa ating panahon, kundi ayon sa Kanya at ayon sa Kanyang kalooban na ikabubuti po nating lahat. Amen? Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Minsan kasi, di ba, hindi natin maunawaan na bakit ganon, no? Bakit ganon na, Lord, hindi mo binigay ito, yan ang gustong-gusto ko. Kasi si Lord, alam niya na eh, yung bagay na yon na mangyayari. Naalala ko po, no, kwento ko po ulit, although lagi ko na po itong nakikwento. Nung naghahanap po ng trabaho yung isa kong anak, gustong-gusto niya pong magtrabaho sa isang hotel. Talagang gustong-gusto niya doon. Sa madaling salita, hindi siya natanggap. Kasi nga, for whatever reason, hindi siya natanggap. Tapos, natanggap siya sa isang ospital. At doon nag-work siya. After few months lang, after 2 months ata, nagkaroon po ng pandemic. Yung mga kasamahan niya na nasa hotel, mga nasa airline, o kung ano man trabaho, nawalan po lahat ng trabaho. Pero siya, parang 1 o 2 lang po silang nasa ospital, kahit sa panahon ng mahirap magkatrabaho, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Siya lang po ang may trabaho at that time. Palakpakan nga po natin si Lord. Sama ko na, si Sarah po yun. Ayan. Ayan. Kasi minsan, di ba, Lord, bakit ito? Ganda-ganda naman yan. Hindi kasi natin nakikita yung inihahanda ng Diyos para sa'yo. Mas maganda lagi ang gusto ng Lord sa'yo. Amen? So, many of us struggle in prayer because we are secretly asking God to bless our will. Humility in prayer means laying down control. Bitawan mo, i-release mo kay Lord yung bagay na gustong-gusto mo, na pinagpre-pray mo na mangyari, ano man yan. Pangyayari, bahay, o anong pagpapala, tao, oposisyon, trabaho, negosyo, huwag kapit na kapit, ibigay kay Lord. Na hindi mangyari yung will, your own will, but yung will ng Lord. Humility means, in prayer means laying down control. It means trusting God's will is better, wiser, and higher. Yung pinagkakatiwala mo, Lord, mas marunong si Lord eh.
alam niya, mas maganda, mas mainam, even when it costs us. Like Jesus in Gethsemane, we discovered that power of prayer is not getting what we want, but in receiving what God wants. Amen? Amen po ba? Ang humility in prayer pala, hindi yung power in prayer, yung hindi makuha, hindi po yan ibig sabihin na makukuha mo yung gusto mo, kundi yung makuha mo yung gusto ng Diyos para sa'yo na mas mainam, mas maganda, at mas may pagpapalang kasama. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Kaya nga po, in your prayer, samahan po natin at hindi yung Lord, let your will be done, pero parang ayaw mong sabihin. Yung bukal sa loob na ang prayer mo, Lord, mangyari po. No, yun rin po yung prayer ko lagi, no, kapag may nag-struggle ako in prayer na parang hirap na hirap kang solusyonan at parang may naiisip kang mas maganda. Kapag nirelease mo pala kay Lord, na Lord, mangyari ang nais mo, mangyari ang gusto mo, na-release ka ng burden. Kasi alam mo na ang plano ng Lord sa pagsagot sa prayer mo, mas maganda yun lagi. Before every major decision in your career, relationship, finances, pause to ask, what is God's will here? Mga major decisions natin. Align prayers with God's kingdom. Pray for more people's salvation, holiness, and revival, not just personal comfort. Will you surrender your agenda in prayer? Will you humble yourselves to God to let His will prevail even when it is hard? Humility in prayer may cost you, but it will always bring God's greater purpose. Number 3, humility, no? Sabi po dyan, humility makes our prayer powerful. How? Because humility strengthens our prayer life together. Sabihin nga po natin, together. Ibig sabihin, sama-sama. Ano pong sabi ng James chapter 4 verse 8? Lumapit kayo sa Diyos. Ayan, sa English muna. Come near to God and He will come near to you. Lumapit kayo sa Diyos at Siya'y lalapit sa inyo. Prayer away lang po talaga. Kung gusto natin na naroroon lagi kasama natin ang paggabay ng Lord, pananalangin po natin. While this applies to individuals, Scripture also shows that when God's people humble themselves together in prayer, His presence and power are multiplied. Humility says, I need God and I need others to pray for me. Ito po yung punto na yung ating individual na pananalangin, prayer life, na personal na prayer life, ay hindi lang po doon matatapos. I-extend natin yung buhay pananalangin natin kasama naman ang iba. Kasama ang mas marami. Although prayer is often taught as a private discipline, but in the scripture, prayer is also corporate. Humble believers gather to confess, seek, and call on God together. Maalala nyo po sa Book of Acts, lalo na po yung time na bago, di ba sabi ng Lord, when He ascended in heaven, sabi ng Lord sa mga disipulo, 120 disciples, sabi niya, tariyi in Jerusalem, dyan muna kayo, huwag kayong umalis. That is approximately daw po mga 10 days, no? From the time na sila po ay nag-ascend si Jesus in heaven. Ano po ang ginagawa nila? They gather themselves together in prayer. Devoted themselves together in the apostles' doctrine o yung sa Bible, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pinalalakas nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pananalangin sa araw-araw. Pride says, no? Sabi daw po, pag tayo ay ayaw nating makiisa o sumama sa mga sama-samang pananalangin, we are saying, no, madalas na sinasabi natin, nagpre-pray naman ako eh. Nagpre-pray naman ako sa bahay. Pinagpre-pray ko din naman sila.
Ayan. No? Minsan ganun yung sinasabi, I pray on my own, but humility recognizes that we are part of Christ's body and we need the united prayers of others to strengthen our faith. So hindi po sasapat lang na may personal prayer life ka, ang kalooban ng Diyos kasama ng pagpapakumbaba sa pananalangin ay yung pagsama sa kapwa mananampalataya, sama-samang pananalangin. So, acknowledging that you need them and acknowledging also that they need you. Amen po ba? Amen po ba? Kaya importante po na tayo po'y nananalangin sama-sama. Dito po sa church, no, meron na po tayo lahat siguro. Kung makakaisip tayo ng dahilan para hindi tayo maka-attend sa mga corporate prayer meetings natin, meron po tayong online na prayer meeting every Monday, Tuesday, and Friday. Ayan. Kapag 5:30 po yan, no? 5:25, binubuksan na po yung video call. At pag nag-ring na yung messenger nyo, i-click nyo na yan, sumama po kayo sa pananalangin. Amen? Alam nyo po ba, ang daming pinagpre-pray doon. Yung mga nagsisend ng mga prayer request sa ating Pray GC, pinagpre-pray din po yun doon. Pinagpre-pray ang simbahan, pinagpre-pray ang GIL Church, pinagpre-pray din po ang buong bansa. Pinagpre-pray ang ating city, ang ating nation. 5:25 po yan. Kung nais nyo pong makasama, kontakin nyo po, kausapin nyo mamaya yung inyong mga life group leader para i-add po kayo doon sa GC. Meron din po tayong prayer meeting pag Sabado. May kasamang sakripisyo ng pagising ng maaga. Bakit? Kasi 5:00 ng madaling araw. Ang mga anak ng Diyos, sama-sama pumupunta rito para mag-dawn watch. No? At doon sa dawn watch na yon, doon tayo nananalangin. That is an opportunity for us, no, na magbigay ng pasasalamat sa Lord sa ating mga dawn watch. Kasi kapag ang nasa isip lang po natin ay pinagpre-pray ko naman, nag-intercede naman ako, hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. And Acts 4:31, no, after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Ito po yung kwento na kung saan si Peter and John, they were threatened by authorities. Sila po ay nakulong sandali. Alam niyo po, ang ginawa ng mga mananampalataya, nag-gather sila in prayer. They gathered themselves in prayer. In Acts 12:5-17, when Peter was imprisoned, the church gathered in humility to prayer. While believers were on their knees on Mary's house, God sent an angel to set Peter free. And sabi po diyan, that miracle was birthed not in Peter's strength, but in the church united humble prayer. Kung ikaw nananalangin mag-isa, ay grabe na sumagot ang Diyos. Paano pa kaya ang simbahan, ang mga mananampalataya, magsasama-samang manalangin? Sa panahon po ng Acts chapter 12, si Peter ay nakakulong. Nayanig po, no? Nayanig yung kulungan, naglaglagan yung mga kadena, at yung mga naka-quadrant po, parang more or less 16 na mga soldier o more than, no? Ang ilang gate ang dadaanan, yung angel, ina-usher siya, sige, labas, hanggang nakalabas na siya. Yun ay hindi dahil sa kakayahan ni Peter. Bakit? Kasi may simbahan na sama-samang nananalangin at kumilos ang Diyos na palaya po si Peter. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Alam niyo po, in 1907, sa South Korea, ay nagpasimula po ng pananalangin. No? Ito po yung time na hirap pa po sila, no? Ang South Korea.
Araw-araw, yung mga mananampalataya, they humble themselves in prayer, mga 4 o'clock o 5 o'clock ng umaga. Dito po nagsimula halos no, yung dawn watch na ginagawa. And by this humble prayer movement, spark one of the greatest revival sa Korea. Kaya pag tiningnan po natin ang South Korea, hindi dahil magagaling ang kanilang mga leader, kundi dahil may mga mananampalataya nagsasakripisyo ng tulog nila o gising sa umaga para makapag-dawn watch. Amen? Ang magandang tanong dyan, ano bang, pag hindi po kasi tayo nakakapag-dawn watch, ang magandang tanong po natin, ano ba yung, bakit di tayo makagising ng maaga? It's because, syempre, una may mga pasok sa trabaho yung iba. Pero natutuwa po ako, meron po tayong kapatid rito, may pasok po siya, alam ko ang pasok niya ay 8 o'clock. Pero pumupunta po siya ng alas 5, umaalis po siya dito ng mga 6:30, mga 30 minutes pa kasi bago matapos yung dawn watch, aalis siya kasi papasok na siya ng opisina. Alas 8 siya papasok. Pero he sees to it na nandito po siya, umaattend ng dawn watch. Yung iba naman po, kasi kung gigising tayo ng maaga, matutulog tayo ng maaga, di po ba? Amen po ba? Ano po ba yung pinagkakaabalahan natin ng Sabado ng umaga, Sabado ng gabi? Baka pwedeng umusod tayo ng konti ng tulog para makagising tayo sa dawn watch. Amen po ba? Dagdagan po natin. Alam niyo po, ako natutuwa po pag midweek, ang dami po natin, no? Almost ganito na rin po karami. Pero pag dawn watch, parang 12, 13, ayan. Mag-soul win tayo ng mga dawn watchers. Amen? Sakripisyo po yan eh. Di ba? Isang beses lang naman yan sa isang linggo. Kahit isang beses sa isang buwan. Sana makita ko po kayo dito. Samahan niyo po kaming masaya po sa dawn watch. May sakripisyo lang pong kasama. Palakpakan nga po natin si Lord. At hindi po nalilingid sa Panginoon ang bawat sakripisyo na ibinibigay nyo para pumunta lang at mag-pray para sa iba. Yun ang matindi, no? Pupunta ka, sasama ka sa prayer nila, tapos ang pag-pray pa, kasama ka din naman sa prayer. Huwag kang Pero ang pag-pray nyo, you intercede for others. Baka sabihin, ano ba naman yan, Lord? Ang aga-aga kong natulog, gumising ako ng maaga, nag-dawn watch ako. Pero iba pala ang pag-pray namin. Pero alam nyo kapatid, walang revival na dumarating kung walang mga nananalangin, sama-samang mananampalataya. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, hindi lang po yun, yung prayer life po natin sa family. Nagpre-pray pa po ba tayo? Sama-sama, pamilya? Kung hindi po, gawin natin. Labanan natin yung urge ng kaaway sa gabi o kung anong oras man kayo nagpre-pray na nauuna yung mga pinanonood, nauuna yung mga ginagawa. Samantalang mga 15 minutes lang naman yata yung prayer o 30 minutes para gabayan ng Lord ang ating pamilya. Para magbigay ang Lord ng revival sa ating pamilya. Amen po ba? And joining prayer meetings, nabanggit ko na po yan, pasensya na po kayo, nag-sermon to, so sermonan to na. No? Maging sermon na talaga. Midweek Dawn Watch, online prayer, andyan na po. Pag Wednesday, may prayer revival tayo. Pag Thursday, may midweek. Anong araw pa? Sabi nga ng iba, Pastora, gawin kaya nating ganitong oras ang online prayer, ganitong oras. Sa akin, hindi na po eh. Kasi pag gusto. Diba? Kahit na hindi lagi, at least, nag-e-effort po tayo na sumama sa prayer. Kaya mga kapatid, no, sa ating, ito yung binanggit ko kanina, no, sabi ni Charles Spurgeon, prayer meetings are the throbbing machinery of the church. Yung throbbing machinery is yung parang, yung pagtibok ng puso. Yan. Yung heartbeat, yan. The heartbeat of the church. Yung ating mga prayer meeting. If they stop, the church's heart stop beating. Tsaka, reminder ko lang po, ang pananalangin nating sama-sama
ay walang pinipiling edad. Amen po ba? Pang senior citizen po ba ang ating Don't Watch? Sabi na. At walang pinipiling kung female or male. Pambabae lang po ba? Pero praise God, sa ating mga Don't Watch, may mga kalalakihan po tayong nandito lagi. Palakpakan nga natin si Lord. Konti na lang. Asahan ko yung ating mga YN at ang ating mga KKB. Dahil may gustong gawin ng Diyos sa'yo, sa pamilya mo, sa simbahan na to, sa ating bansa, bagkat ang bawat pananalangin natin, dumidinig ang Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. And lastly, number 4, humility makes our prayer powerful because it unlocks the rewards of prayer. Ayan. Sabi po ng James chapter 4 verse 10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Magpakumbaba kayo sa Panginoon at kayo'y Kanyang itataas. When we come before God with humility, prayer does not return empty. Amen po ba? Kapag tayo'y lumapit sa Panginoon lagi, hindi magsisimula ang araw nang hindi ka nananalangin, gagawa ng desisyon, magpapakumbaba sa pananalangin. May problema sa pamilya, sa simbahan, sa nangyayari sa ating bansa, nagpre-pray tayo together. Alam niyo po ba, bawat paglapit natin sa Panginoon, walang pananalangin na babalik sa atin na hindi sinagot ng Diyos. Instead, it unlocks powerful rewards. Number 1, sabi po ng James 4:6 kanina, na binasa natin, ang Diyos ay sumasalungat sa mga nagmamataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Sabi diyan, humility attracts grace and pride repels it. Ang unang-unang reward sa humble prayer is grace and favor. Humility attracts God's grace and pride repels it. When we admit our weakness, God pours out His undeserved favor. Ano bang pipiliin mo? Natanong ko na rin kanina. Ayawan ka ng Diyos o bigyan ka ng biyaya at pabor ng Panginoon? Paano yun mangyayari? Sabi doon sa verse 6 kanina, nagbibigay ng biyaya ang Diyos sa mga mapagpakumbaba. Si Paul po, may prayer po siya. Kung nabasa nyo na po, 3 times he asked God na tanggalin yung thorn in the flesh niya. Kung ano mang bagay na yon na pilit nagpapahirap sa kanya, sabi niya, Lord, tanggalin mo po ito. Pero hindi tinanggal ng Lord. Does it mean hindi sumasagot ang Diyos sa panalangin? Sinagot siya ng Panginoon. Dahil ang sagot ng Diyos sa kanya ay para sabihin kay Paul na sapat ang aking biyaya sa iyong kahinaan. Sa mga panahon na ang ating mga pananalangin ay tila no ang sagot ng Panginoon, tandaan mo kapatid, ang bagay na yon na maaaring naging kahinaan mo sa panahon ng ating kahinaan, ang biyaya ng Diyos ay sapat upang ikaw ay palakasin. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. He could say, when I am weak, then I am strong. Kaya, syempre, when we humble ourselves in prayer, there is the grace and favor of the Lord. Number 2 reward, victory over the enemy. Sabi po ng James 4 verse 7, sabi po diyan, kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang diablo at siya ay lalayo sa inyo. And the devil will flee from you. Sipin nyo, ang bagay palang kinatatakutan ng kaaway at nagmamadali siyang tumakbo palayo kapag ang isang mananampalataya ay nagpakumbaba sa Panginoon. Andiyan po ba kayo? When Christian kneels before God, yung kneeling po,
yung physical na kneeling, ang symbolism po pala niyan ay pagpapasakop under the authority of the Lord at pagpapakumbaba sa Panginoon. Kapag may Kristiyanong nagpakumbaba sa Diyos sa pananalangin, kumakaripas na siya ng takbo palayo. Amen? O baka inaaligiran tayo. May mga bagay na hindi natin pagpag sa sarili natin. Mga ugali, mga bagay na nakakabit sa atin. Humble yourselves before the Lord. Dahil kapag tayo nagpakumbaba, panalo ka laban sa kaaway. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Next is, sabi po dyan, peace and restoration. Kapayapaan at pagpapanumbalik. Sabi ng verse 8, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Kapag lumapit tayo sa Diyos, humility draws us close to God. As we approach Him, He cleanses and restores us. Minsan, yung maraming pagkakataon, kapag may mga mali sa buhay natin, tinatago pa natin, yun po ay pride. Yun po ay pagmamataas sa Panginoon. Pero kapag lumapit ka sa Diyos, nagpakumbaba, ikaw ay kayang patawarin ng Panginoon. At kapag pinatawad tayo ng Diyos, kaya kanyang i-restore, panumbalikin, no? Kaya kanyang linisin at patawarin sa lahat ng kasalanan. Humility and the result, no, kapag when we humble ourselves to God, unang-unang bagay na meron tayo, kapayapaan. Amen? Amen po ba? Naalala niyo po si David? How many months? Na akala niya makapagtatago siya sa Panginoon, no? Almost 9 months na yung kanyang kasalanan doon sa asawa ni Bathsheba, si Uriah, no, na pinagplanuhan and almost murder na nga rin po, tinago niya yon sa harapan ng Panginoon. For 9 months, no? Hirap na hirap siya sa buhay niya. Ganon din po no? Pag nabubuhay ka sa kasalanan, akala mo lang nakakapagtago ka sa Diyos, pero hindi. Tayo ang talo. Walang kapayapaan. Pero pag lumapit tayo sa Panginoon, handa ang Diyos na tayo patawarin. Pag ikay nagpakumbaba, kaya ka ng Diyos pagpalain. Alam niyo po yung prayer ni Hannah? Si Hannah po on 1 Samuel, yung nanay po ni Samuel, di ba hindi siya magkaanak? Tapos nag-pray siya sa Lord dahil hindi nga siya magkaanak. Nagpasalamat siya. He went her way and something in his face was no longer downcast. Hindi na siya nalungkot. Bakit? Dahil alam niya, sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin nung nanalangin siya doon sa templo kahit wala pa yung actual na pagpapanganak niya doon kay Samuel. Tayo po, kahit sa ating panalangin, wala pa yung answer, you thank the Lord. May kapayapaan ka na may ginagawa ang Panginoon. Amen! Palakpakan po natin si Lord. And number 4, sa rewards, exaltation in due time. God Himself promised to lift up the humble. Sabi diyan, magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at kayo'y Kanyang itataas. God Himself promised to lift up the humble. Humility may look like lowering yourself, but in God's timing, it leads to honor. May mga pagkakataon na hindi tayo nakakatanggap ng mga tamang mga bagay na inaasahan nating kapalit ng ating ginagawa. Kapatid, ang tunay na magre-reward sa iyo ay ang Panginoon. Amen? Kasi kapag naipangalandakan na natin yan, you have your reward already. But allow God to reward you Himself. Baka hindi na natin kayang bitbitin yung klase ng pagpapala ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Kaya mga kapatid, ang pagpapakumbaba po, Christ's humility is the answer. Kahit ang Panginoong Yesus nanalangin para mangyari ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Meron ka bang panalangin ngayon? Meron bang bagay na ang tagal mo nang dinudulog sa Diyos? Huwag kang manghinawang manalangin. Huwag kang manghinawa, huwag kang tumigil manalangin. Lagi mong piliin ang manalangin.
Dahil kapag ikaw ay nanalangin, nagpakumbaba sa panalangin, laging may pagpapalang kasunod. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay lalapit sa Panginoon. I pray na yung ano po kanina, no, yung turo pong ito ay sana po ganun ang attitude natin. Every time na may nagtuturo, nagre-reflect na po tayo sa sarili natin. Huwag po nating, alam nyo ba yun, nagre-reason out pa. Kasi ganito ako kasi sila naman ganito. Di ba? May mga ganun tayong senaryo na nilalabanan pa natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. I pray na habang nakikinig po tayo, nagre-reflect na po tayo. Ibig sabihin, sinesearch, we are allowing God to search us. At i-correct tayo ng Panginoon. Totoo naman, marami pong nag-aantay na regalo at pagpapala ang Diyos sa atin. Kaya lang hindi tayo marunong humingi. Hindi tayo nananalangin. Gusto sana ng Lord yung araw mo sa maghapon, bagamat masalimuot yan, gusto ng Lord may kapayapaan ka pa rin sa gitna ng mga pagsubok, trials, and challenges sa araw-araw mong buhay. Sa pamilya mo, nagpre-pray ka ng revival, baguhin ng Diyos ang mahal mo sa buhay, ang kaligtasan nila, sa community, sa ating bansa, sa ating simbahan. Kapatid, kailangan kang manalangin. Sabi nga, not to choose not to pray. Huwag na po nating piliin yung hindi manalangin. Because prayerlessness is a sin. Kapag di tayo lumapit sa Panginoon sa pananalangin, yan po ay senyales ng pagmamataas sa Panginoon. Kapatid, it is time to humble before our God, humble ourselves before the Lord, at hingin sa Panginoon na gawin tayong mapanalanginin. Yung kinakausap mo ang Diyos sa bawat bahagi ng iyong buhay. Tinatanong mo siya kung ano ang kalooban niya. May we sing this song, isang panalangin na, Lord, yung buhay ko gawin mong tahanan, templo, na kung saan pwede akong makipag-usap sa iyo. Kung saan yung buhay namin ito'y pwede mong lagyan ng biyaya at kapangyarihan mo. Change us. If there is any one of you, you are being urged by the Holy Spirit to come forward, na ikay lumalapit sa Panginoon, asking the Lord to change your prayer life, o meron ka bang pananalangin na napakabigat at nais idulog sa Panginoon, you are free to come forward as we sing and make this song a prayer of humility before our God. We sing this song again. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Naluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. The last time, let's raise our hands to God. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Let's raise our hands to God. Let's make this declaration. Father, I receive your mighty blessings and showers of blessings. I catch it right now in Jesus' mighty name. Amen. Lord, i-bless mo ang iyong mga anak at tinanggap namin ang pagpapalang sa iyo lamang nanggagaling sa iyo lahat ng papuri, kaluwalhatian at karangalan sa pangalan ni Jesus.
Amen. Malakas sa palakpak sa Panginoon.